Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So, anong araw ngayon? March 11. Ano ba ang mayroon ngayon na March 11? Ika 1 year na ni Digong doon sa ICC. Ano ho ang mensahe nyo or message dito sa ika 1 year ni Digong doon sa ICC? O, i-comment nyo lang ho yan, mga ka-action, mga kakampeng. So, ngayong araw, talagang may mapapanood ho tayo na mga protesta, no, ng kanilang mga supporters. Kasi nga last week, na-share ko dito ang sinabi ni Jeffrey Celes. Dadadagundong daw ng protesta ng sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Dadagundong daw ng protesta. Tingnan natin kung dadagundong nga itong bansang Pilipinas sa kanilang protesta. Okay? So, dito din, mga ka-action, mga kakamping. Ito si Harry Roque talaga. Wala na tayong aasahan dito na maganda ang sasabihin laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So dito ho, mga ka-action, parang mangiyak-ngiyak na yata ito si Harry Roque sa sobrang inggit kay Pangulong Bongbong Marcos. O ito naman, may naiisip naman ho siya, mga ka-action. O ito daw ay isa sa mga dahilan. O hindi siya sigurado kung bakit daw pumunta ito si Mr. President Bongbong Marcos sa New York. So alam naman ho natin na nag-attend nga, no, ang pinakapakay ni Mr. President Bongbong Marcos kung bakit siya pumunta doon sa New York, no, para mag-attend ng ika-70 session ng Commission on the Status of Women. At syempre ipanawagan na rin ang kapayapaan. Okay? So ito, mga ka-action, mga kakamping. Dalawang video ho ang mapapanood nyo. Unahin ho muna natin itong unang video. Tapos ang pangalawa na kung saan talagang nanggagalaiti ho siya sa inggit. Babasagin lang ho natin, mga ka-action, mga kakamping. O ito, panoorin po muna natin ito. Kaya nga marami nag-iisip, talagang flimsy. Hindi po katanggap-tanggap ang kadahilanan ng ating bangag na pumunta sa New York sa panahon na sa kalagitnaan ng gera para lamang magtalumpati sa Commission on Women at sa UN General Assembly na hindi naman tayo pinapansin bilang isang bansa. Tanggapin natin po, no, wala naman talaga tayong malakas o malaking impluwensya sa larangan ng international politics. Hindi naman talaga makikinig ang Amerika, ang Iran, ang Russia, ang China sa atin kung ano man ang sabihin ng ating presidente, lalong-lalo na dahil wala siyang kredibilidad. Dahil labas na po sa publiko, sa international community, na bangag ang ating presidente. So walang parang makinig sa kanya. Kaya ngayon, nag-iisip ang marami, abay, may ibang dahilan, kaya yan nagpupunta. Well, isang dahilan na posibilidad. No? Posibilidad lang naman po, hindi ko po sinasabi na ito'y katotohanan. Siguro po, dahil nga sa pag-amin naman ng palasyo na meron talagang sakit ang presidente, diverticulitis, baka siya ay pupunta dyan sa Amerika para magkonsulta kung hindi para magpa-opera. Kasi nga kung dito gagawin ang kahit anong operasyon, lalabas at lalabas yan dahil merong doktor, merong nurse, at iba't iba pang tao sa operating room na po pwedeng tumistigo kung siya ay dumaan sa isang medical procedure. Pero kung sa Amerika, mapatagtatakpan yan. Alam mo, Harry Roque, kung sino man ang walang kredibilidad dito, walang iba kung hindi ikaw. Sino ba ang maniwala sa isang Roque ng kanyang mga sinasabi, siya mismo, hindi nga niya kaya harapin itong reklamo na ginfile laban sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin o patuloy pa rin ang pag-iiwas mo dito sa batas ng Pilipinas. Sino pa ang maniniwala sa'yo? Sa palagay mo, may maniniwala pa sa'yo? Wala na, kundi ang mga kapwa mo na lang DDS. Sa amin kasi, wala ka ng kredibilidad para paniwalaan ka pa sa mga nginangak-ngak mo. Yung pagpunta ni Mr. President Bongbong Marcos, trabaho po yan. 'Di ba? Trabaho ho yan. 'Di ba? Kung pumunta man si Mr. President Bongbong Marcos sa New York, alam naman ho natin na may mga nakatuka dito sa pag-monitor o pagpapauwi
ng ating mga kababayan sa Middle East. 'Di ba? Itong gusto kasi ni Roque, gusto niya lang bilugin ang mga ulo natin. Pero hindi nyo na ho kaya bilugin ang mga ulo ho namin. Kasi sa totoo lang, parang mas maganda pa yata kami mag-isip kaysa sa inyo. Oh, sa totoo lang. 'Di ba? Ako hindi ko naman sinasabi na magaling ako, 'di ba? Hindi ko po sinasabi. Kumbaga, parang mas okay pa ako mag-isip kasi yung pag-iisip ko, yung sinasabi ko, parang may sense. Pero yan sa'yo, sasabihin mo, walang kredibilidad si Mr. President Bongbong Marcos dahil bangag? Sos, Maria Josep. Ang tanong, napatunayan mo ba? Hindi mo nga napatunayan yung binibintang nyo eh. Di ba? Hindi na kayo nahiya sa mga binibintang nyo. Puro na lang kayo paratang. Tapos ito naman ang naiisip mo na dahilan kung bakit pumunta si Mr. President Bongbong Marcos. Nakakahiya naman sa'yo. Patunayan mo muna, hindi yung puro kadakdak ng dakdak. Oo, kasi Roque wala nang maniniwala sa'yo bukod sa mga kapwa mo supporters na mga DDS. Di ba? O, eto pa, ang isang video mga ka-aksyon, mga kakamping. Eto, panoorin ho natin. Walang ya. Panahon na kinakailangan Galit kayo na ng taong kaya. bayan. Nagtutubig kayo. Sa panahon na kinakailangan Tubig, na salbahin barkada ng mo yan mga si tubig. Pilipino. Talagang sinusugal ang mga buhay. Tubig ang inuuna nyo. Bisyo ang Oy. inuuna nyo. Pulburo ang Oy, unahin trabaho nyo na kasama ang yun. tubig. Mga walang ya. Wala na kayong kahihiyan. Ikaw ang walang Magalit hiya. na kayo mga Pilipino. Hindi ka umuwi. Sa panahon ngayon na dapat linilikas ang mga Pilipino, anong ginagawa? Ayun, Ay, di ilikas naglalamyerda mo. sa New York. Ilipad Nakatira mo. sa Marangyang Hotel. Kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain. Inggit ka lang. Nagtutubig kayo. Nagdadasal na mabuhay. Huwag Inggit matamaan na ng inggit bomba. ka. Umuwi ka ng Wala pa kayong Pilipinas, ginagawa Udol. para mag-people power. Samantalang karapatan ninyo mag-people power. Ah, inggit na inggit si Roque, ano? Inggit na inggit ka ba, Hari Roque? Bakit? Noong mga panahon nyo ba, hindi rin kayo kumain sa magagarang hotel? At inggit na inggit ka kay Mr. President Bongbong Marcos? Bakit? Si Digong noong panahon niya, hindi ba kumakain sa mamahaling hotel? Di ba? Ah. Magalit kami ng mga Pilipino? Kayo lang ang nagagalit. Kami, hindi ho kami nagagalit. Di ba? Kung gusto mo yung pinaplano mo na people power na yan, bakit di ka dito umuwi at ikaw yung mamuno? Di ba? Oo. Umuwi ka dito. Dahil kung may walang hiya dito, ikaw ang number 1 na napaka-walang hiya. Sa totoo lang. Di ba? Yung ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan, yung wala ka ng ginawa, kung hindi, para kang Mima, may masabi lang. Kakatawa ka naman, Hari Roque. Diyos ko po, hindi na nahiya itong mga pinagsasabi ni Roque. Ano? Piling malinis? Noong mga panahon nyo ba? Hindi ba kayo kumakain din sa mga magagarang hotel? Oh, yan yung tanong namin sa inyo. Huwag kang piling malinis, Roque. 'Di ba? Dahil para sa amin, hindi ka malinis. Kasi kung malinis ka sana, edi sana umuwi ka na dito. Hindi ka sana umalis ng bansa. Hinarap mo sana ang itong mga reklamo laban sa'yo. Oh. Kaya hindi mo kami masisi kung sasabihin namin na hindi ka malinis. Kaya wag na wag kang magpakalinis. 'Di ba? Itong pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York, trabaho niya po ito. 'Di ba? At kung party man dyan sa ating mga OFW, uulitin natin dyan sa Middle East, may mga ahensya na nag-aasikaso dyan, nagmumonitor dyan. 'Di ba? At bago pa yan, lumipad si Mr. President Bongbong Marcos papuntang New York. 'Di ba? May mga ano na yan. Kumbaga may mga plano na yan o kumbaga may mga pinagsabihan na yan na ito aasikasuhin nyo talaga itong ating mga OFW, i-monitor nyo kung sakali man halimbawa, kung pwede na silang umuwi, pauwiin na dito sa Pilipinas ang gustong umuwi. 'Di ba? Hindi naman yan basta-basta na lilipad si Mr. President Bongbong Marcos na hindi niya nasisiguro na may mga ahensya na nakatutok o nakatuka sa ating mga OFW dyan sa Middle East. Ang problema, ikaw lang talaga ang inggit na inggit kasi hindi ka nakakauwi ng Pilipinas.
Di ba? Hinihiling mo pa nga. Napansamantala mo na ibigay kay Sara. Sos, Maria Josep, ano na kaya ang mangyayari kung ibigay ni Mr. President Bongbong Marcos pangsamantala kay Sara ang pamumuno? Sos, Maria Josep, yang si Sara nyo, wala na yung ginawa kung hindi magpara the will. Pero okay lang yan. The way siya na nagsasalita, ngayon, nalalaman na tuloy ng taong bayan kung ano ang kapasidad mayroon si Sara. Oo. The way siya nagsasalita, nilalaglag na tuloy niya ang kanyang sarili. Di ba? Sige lang. Ano lang, salita lang ng salita, pa-interview lang na pa-interview sa mga banatiros, na sa ganun malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang kapasidad mayroon lang si Sara Duterte. So yun lang ho guys, no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone!